Pagsuot ko ng helmet ko, naamoy ko, ang bango. Ito nga pala yung gamit ko, itong Platinum Air Refresher. Try nyo to guys, napakaganda sa helmet. Hindi mo na kailangan na mag-ionize o mag-deodorize. Ito na, solid to guys, sobrang ganda. Matagal-tagal nating hindi nagagamit itong ating Ducati Multistrada. At ngayon ay may lumabas na service. Kailangan kong bumisita sa Ducati Clark niyan. Buti na lang, hindi siya basta-basta rin nalolobat kasi naglagay ako ng battery tender dito. Yan. At ngayon nagpalit na rin ako ng lithium battery. Palagi siyang malakas ang baterya. So dahil solo ride naman ako ngayon, set muna natin yung ating riding mode ng rider lang, pero may baggage eh, rider. Ayan, wala naman laman yata ito eh, mukhang mahulog pa yung susi ko ah. Wala naman. Okay, so sobrang busy namin ngayon dahil sa December, no? At napakarami nating projects na inaatupag. Ngayong araw ay pupunta tayo doon sa project natin ng water refilling station in a container van. So tara, samahan niyo ako guys. At check natin, syempre dapat may supervision natin yan. Parang nalibibago ako kay MTS ah. Tagal kong di ginamit. On my previous video guys, magamit ko si Pikes Peak sa racetrack. Ito, personal bike to ni Boss Toti eh. Ang problema, hindi pala pwedeng mag-vlog doon. Ay sir, bawal po sa helmet. Sa motor lang pwede. Nung magamit ko yung Pikes Peak, parang, uy, sun holes. Parang ang sarap niyang gamitin, oh. Hindi ko siya ma-considered na adventure bike. Ducati Pikes Peak is not adventure bike. It's a sports bike na nilagay mo sa ganitong katawan. Sa power naman ng Multistrada na V4S, ito, halos parehas lang naman. Ito kasi malakas din talaga, lalo kapag in-sports Evo ko na siya. Kaya lang, iba kasi yung forma ng Pikes Peak, no? Grabe, ang ganda nito. Kahit anong gawin mong setup dito sa Ducati V4S ko, radar, radar pa rin to. Hindi pa rin to Pikes Peak. Kahit ito, Pikes Peak look ko pa, radar pa rin yan. Kahit gumastos pa ako dito ng half M, hindi to magiging Pikes Peak. So I was planning to sell this bike guys. Siyempre upgrade. Kung kaya lang natin both, no? Kaya lang aanin mo naman dalawang Multistrada, medyo hindi na practical. Pero kung isa lang, 'di ba? Pili ka, radar or Pikes Peak. Any of the two, I will choose the Pikes Peak. Pero napamahal na rin sa akin yung motor na to, kaya nga sabi ko, with a heavy heart, I'm selling this bike. Pero ay nako, ayoko talaga ibenta kasi it's Boss Ironman finish. Pero I have to let it go kasi nakakommitted din ako sa maraming motor na aking parating ngayon. So dumating na kahapon ang ating 1300 BMW. Nilaunching na siya at sa Abente releasing na yan. And since releasing na siya, ay nako, excited much si Kuya Alfred. So sakaling mabenta ko to, swerte nang makakabili. Kasi talagang well maintained yung motor na to. At ito ay casa maintain, hindi ko pinapagawa sa kung saan saan. Specs ito, naka acrophobic pipe na rin. Mamaya i-review natin para at least makita nyo yung motor na to, kung ano ba yung mga nilagay kong accessories rito at magkano na yung nagastos ko, para at least masabi nyo naman kung value for your money to, no? Yan ang mahirap pag nakakapag-test ride ka ng ibang motor no? Pero as I'm saying guys, yung Pikes Peak, kapag ginamit mo siya, yung motor na yun para sa mga medyo advanced na rider. You know what I'm saying? Bawal siyang mabagal. Gusto niya lagi hataw. Yun lang. So kung beginner ka, medyo malakas yung motor na yon para sa beginner kasi it's 170 horsepower. Too much power para sa, alam mo na, para sa mga baguhan na nagmumotor, no? Ano ba ang difference ng Pikes Peak dito sa B4S natin? Yung looks magkaiba, yung suspension all-ins, tapos yung looks lang ang gusto ko yung looks niya kakaiba kasi medyo talagang sporty siya. Ayun, sa mode niya, ito meron tong enduro mode, meron tong mode, pakita ko sa inyo ha. Ito meron tong touring, enduro evo, urban, sports. Ayan. Sa Ducati Pikes Peak, hindi lang sports meron siya, meron siyang race mode. Ganon siya kaganda, may race mode siya. Ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin talaga sa racetrack. Pero ang nawala sa kanya, itong enduro, kasi hindi naman talaga siya ginagamit sa off-road.
Habang itong multistrada natin ay pwede talaga sa enduro. B and Reed are planning to build a Raider 150 at papangalanan natin siyang Alfreeder. Alfreeder. Parang siningit lang ako, Raider pa rin no? By the way, nag-iisip ako kung is it worth it, diba? Na mag-invest tayo sa Thai Concept ngayon. Hindi naman ako nag-aalangan. Kaya lang kasi nung binigay sa akin yung computation, 2 million siya. Ang mahal ni Raider. Usit. So doon nang parang nag-i-stop sa akin na ano. Pero siguro kung mga 1.2 million o 1 million pwede pa. Pero pag 2 million parang ouch, ouch. Parang gano'n. Pero syempre kung didiin ka lang din, no, dapat idiin mo talaga sa 2 million build, no? Syempre alam mo naman si Reed, he's a good advisor of mine. I think it's a good investment, no? Basta, let's see. Pag-iisipan natin guys kung saan makakarating ang ating Alfreeder. But for the meantime, focus muna ako doon sa ating mga motor na parating. Kasi yung motor na yon, committed na tayo doon di ba? Yung BM natin. Ay, sarap nun. Kaya ang kagandahan dito sa motovlogging, no, napapakwento ka pagka ikaw ay bumibiyahe. Ito, mayroon ding hill assist ang Ducati Multistrada. Ito yung green ko, ano niya, yung H niya. So ang tawag diyan ay hill assist. Na kung i-activate mo siya, i-press mo lang to. Ayun. Tapos hindi siya gagalaw, di ba? Ngayon, to deactivate it, i-ride mo lang. So ayan, unti mo yung pa ako. Wala akong hawak na manibela. Okay na siya. Lingayen. Okay. Sa Kapitolyo, sir. Ha? Kapitolyo. Oo. Ingat, sir. Sige po. Thank you. Napaka-smooth ng shifting nito. Ay nako, ayaw na kitang ibenta. Ay, ayaw na kitang ibenta. Pag binenta ko tong Multistrada, no, parang yung pinagbentahan niya mapupunta lang sa Raider 150. Actually, parang gano'n na nga. Kasi yung budget na to, kung mabebenta ko tong Multistrada, matutuloy na yung Raider 150 build natin, no? Yung ating Alfreeder kapag nabenta to. Pero sa totoo lang, sarap niyang gamitin Kahit traffic na ganyan, ang sarap-sarap niyang isingit-singit, no? Noong ginamit natin ang Ducati Pikes Peak sa racetrack, mapapansin nyo, yung helmet ko hindi pumapalag. Subukan natin dito. Teka, yung visor ayan, ganyan yung visor pag nakataas. Tayo ng medyo matulin. 160. Yung helmet, walang kapalag-palag. Baba natin to. Saglit lang niyang kuhanin yung 130, no? Para patas tayo sa helmet natin na sinasabi ko sa inyo na etong helmet na ganito hindi pumapalag sa ulo ko pagka matulin yung takbo. O diba? Di siya gumagalaw kahit yung takbo ko dyan. Umabot pa ng 160, walang galaw. Kahit nakababa pa yung visor natin. Galing! Good job, Spider Philippines. Baka naman. Hindi naman tayo ambassador ng Spider no? Kasi sa napirmahan kong kontrata, sa pagkakaalam ko, empty helmet lang ang pinapopromote sa akin Nadadamay na tong Spider Paparinig ako no? Spider Philippines. Baka naman, pa-helmet naman kayo dyan. Papunta ako ng Lingayen, dito ako dumaan sa malayo, no? Para ma-enjoy ko yung biyahe. Kaya nga ba gusto ko ng Raider 150. Ang tulin talaga, ino-overtaken lang ako. Palag yung Raider 150 no? Subukan natin tutukan. Kabisado niya yung kalsada. Takot ako sumingit-singit sa mga ganyan Teka, saan nga ba yung daan ko? Naliligaw na yata ako. Pupunta ako Lingayen Barangay Tonton. Madali lang mapuntahan yung project namin ngayon Malapit lang kasi siya sa beach. Pag nakita nyo na yung arko ng Lingayen na malaki, dire-diretso lang yon. Tapos makikita nyo ngayon yung papuntang Kapitolyo. Ito ngayon yung kalsada na papunta doon sa water station namin ginagawa. May shortcut din dyan, pero hindi tayo ngayon dadaan dyan. Dito tayo sa main road. Ang linis ng Lingayen Pagka ganito naman ang lugar naman, di ba? Mapaproud ka naman na taga Pangasinan ka. Kita ko naman ang Kapitolyo nyo, linis di ba? Yung kalsada, wala kang makitang plastic or dumi. Grabe no, parang pinagandaan. Ang linis, wala pang traffic dito. Very good. Pagdating mo dun sa Kapitolyo ay
left turn naman. Ito pala yung talipapa. Ayun o, may mga talipapa dito. So yung ating project ay located doon. Ito ang ating container van project. Yan. Bino kaya sila? Wala pa yata. Ayun. Dito na nga. Kilala ako ni ma'am kahit naka... Hello po. Wala pa? Hindi namin na malingki kami. Baka ano po, nagkukumpleto ng gamit. Sige, hintayin ko na lang sila dito. Nauna sa akin sila eh. Opo, morning pa. Makati Siyempre mabilis. Naunahan ko pa sila. Ito yung ating project. So, hindi din itong talagang Ducati, matulin. Mabilis kang makakarating sa point A to point B. Yun, namatay na yung panya. Diyan sa kubo, ma'am. Okay lang, dito na lang, ma'am. Okay lang po dito, ma'am. Okay lang yun. Okay lang yun. Huwag niyo isipin, motor lang yun, ma'am. Sa loob? Hindi ang ate ko yung Opo. Kasi instead na mag-ano tayo ng mahaba-habang Tubo? yung dating poso na dyan. Oh. Sabi niya, suggestion ni Ate Mercy para sa... Oh, meron na pala eh. Oh, meron na pala. Alam mo, Kuya Alfred, ano lang yan? Wala pang 4 hours. Diba? O, yan. Sige lang. Motor pump pang paanda rin natin, ma'am. Opo, hindi na lang po siguro nung ano, yung parang, sabi ni Ate, parang mamawala ito, iniram ko lang to dun sa Oh, may motor kami, ma'am, na pwede ilagay dyan. Oh, malakas ah. Kahapon lang po yung ginawa. Oo. Malakas no. Tapos sabi ko, tinikman ko nga eh. Sabi ko, aba, matamis-tamis ah. Aba. Ayun ang gamitin natin. Yun na nga po, parang Sige. may isang tapos Opo. tama, pwede rin diretso yung dyan. Tama. Sige po. Ayos. Okay. Sa trabaho, mahal pa yung Hindi, mura lang yun. yung mga tumutubo. Hmm. Ayun. Hindi, pero mas maganda yan. Oo, yan na lang po. Sige, sige. Okay. Ngayon, nandito tayo sa ating project. Ito na yon, yung ating container van na gagawin nating water refilling station. Dahil syempre gusto ko hands-on ako ngayon dito sa project na to. Ito na yung mga materyales na unang-unang dapat namin i-prepare dito. Since buo naman na yung buong building, ang ginagawa namin, nagwa-wiring muna kami. So yung ginamit naming wire dito is size 10. Yan, makapal syempre, di ba? Para naman sabihin natin na good quality yung ating maging finished product. Di ba? So ngayon, gagawin natin, bubutasin natin yung mga pintuan doon at yung bintana doon sa kabila. Magkakaroon siya dito ng 3 bintana at 3 pintuan. So yung pintuan na division dito sa kanyang office at yung isa naman doon sa main, sa water station at pangalawa dito sa kanyang opisina. So ganun. Ganun ang kasimple yung gagawin namin dito. Kulay nito, color reveal ko na agad sa inyo, ay black yung labas. Tapos yung loob naman ay wood type. Ngayon, pasunod dito si Mrs. Max at dala niya yung mga materyales na ilalagay namin dito. So this is a day 1 ng aming trabaho dito and technically half day na kaming nakapag-start. Yes sir, ganoon talaga mainit ang trabaho ng isang engineer ngayong araw. Na-excite ako actually sa mga yari dito pero kung ako yung masusunod dito, maganda ito, water station, laundry shop, pagkatapos dito sa taas may coffee shop no, doon sa taas na yon, di ba? Para mas maging maganda yung kanyang kalalabasan. Yan, magkakaroon tayo ng bintana dito. Mamasilyahan na lang natin, gagrind rin natin yung mga parts na merong mga kalawang. At ito na rin yung ibang materials na dala namin. Meron kaming mga grinder na pamputol. Tapos meron kaming mga bakal na dito. So ngayon, tatabasin natin to at maya-maya lang, mayroon na tayong makikitang progress dito sa ating project. Ganun talaga, kailangan muna preparation muna natin para hindi tayo pabalik-balik. Akala ko naka-Land Cruiser si Bosela. Nakasakay pa lang siya sa truck. Alam mo Land Cruiser ako. Oo, kala ko Land Cruiser ang sinakyan mo. Ay, aircon naman pala, lamig eh. Oo nga. Kaya palang social lang mga tao mo, puputi eh. Naka-aircon? Ito yung truck na may aircon, tsaka may pahinante, tsaka may driver. Ang lamig sa loob. Ako yung contractor, siya po yung designer. Oh, ikaw yung mag-design eh. Mami, Oo. may-ari, sila po ang may-ari. Hello. Ayan, si ma'am. Yeah. Tsaka si sir Hamburger. May bamburger. Bamburger. Oh, yun. So, ayan na yung window natin. Ilalagay dito. Buo na yung bintana namin. Done now that we're apart. When I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better.
pa kaming iba-ibang mga materyales dito bukod sa mga bakal at mga tiles. Para ipambili tayo ng 1300 natin. Ay, ito yung mga tiles natin, guys. Ayan. So yung kulay niya, ito yung gagamitin natin para mag-match tsaka yung elegant. Ayun yung mga pintuan natin, no. So yun yung mga materyales na ilalagay natin dito. Sa project natin na to, gusto ko lahat premium ang mailagay natin para naman masatisfied natin ang ating kliyente. Guys, nandito pala yung manager ng Gwanson, no? Hello! Hello sa Gwanson family! Anong name mo na, sir? David. Oh, Sir David, na branch ng Gwanson, Lingayen. Yes, sir. Iyon. Very hospitable yung ating may bahay, ayun, no? Nagpakain sila na yun. Dito, bali 3 pirasong pintuan. Medyo mabigat, kaya kailangan na ng power ko yan. Nagdag senti dorme. Nakita niyo yung pagmumukha ko doon? Oh, pugi. Idol, ano atin? Sticker. Meron. Pinapalit ko yung mga vlog ko eh. Ay sige, kuha na kita sticker. Bubaba ko lang to ha. Dito ka muna boss para magbigay tayo sticker. Hingin na yung sticker habang nagtatrabaho eh. Ayos yan. Dahil may followers tayo sa labas, kailangan doon ng sticker. Thank you ah. Thank you boss. Bumati ka sa vlog ko. Diba? Tara. Nabili na natin ang ating mga staff. At ito na, cover natin yan hanggang dun sa dulo. At pagkatapos itong ating nasa labas na area ay ito, pinakat na rin. O, di ba? Ito naman yung sa left side. Ayan na. Pag nakuha namin yung sukat niyan, pwede nang i-order yung materials dito. Kung mabilang namin kung gaano kadami yung kailangan naming mga materials na ilalagay dito para hindi kami sobra-sobra sa materials. Medyo naghihirap na po ang buhay ni Alfred Watermax kaya pumasok tayo sa construction. Medyo talagang matigas. Kung mapapansin nyo, napakarami na namin naubos sa talim ng grinder. Ayan, no, ubos na naman yung talim namin. No? Ayan, ubos. Meron pa kami dito. Ayan, no. So, ang nangyayari dyan, kapag ka nagkakamali ka ng putol, for example, ito, medyo nabalingat na ganon, pwedeng maputol talaga to eh. Kaya ingat lang. So, dito sa Pilipinas, guys, medyo kulang talaga tayo sa mga headgear na ganyan. There you go. It's somebody's there. You know what will happen. That's the difference between Germany and Filipino construction worker, you know. Make a fence there or something. Nobody's go inside. Oh, yun. Ito, pwedeng gawing yero. Bubong ng kulungan ng aso. Matibay. Doon, sa mga aso nila. Kanila yan eh. Nabutas natin ang first door natin. Sa construction natin dito sa Pilipinas, no, it's a very different doon sa quality ng Germany. Siyempre sila kasi kapag ito, nakabagsak to ng ibang mga nanditong tao, nako, you will pay yung nakabagsak. Pero dito sa Pilipinas, bahala ka sa buhay mo. So this is the day 1 of our construction ngayon ng container natin. Uuwi na ako. Ma'am, I have to go. Thank you. Thank you. Sir, I have to go. Bye-bye. 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 Okay guys, so tutuloy na muna ako niyan for the meantime. At babalik na nga kami bukas para sa aming ito, nusukatan na yung bintana. Bawal na ako ah. Bye-bye. Uncle, bye-bye. So, dun tayo sa next destination natin. Kasipag naman ni ma'am, nagbobomba pa dun. Very good. Very good, huh? Yeah. Tomorrow you will see more. Okay. Nakita nyo yun? Kahit ang foreigner, ang Germany, sinasabing very good ang Watermax. Diba? Nakakatuwa, ano? Hindi daw niya na-expect na gano'n, ano? Half day pa lang kaming gumagawa. Na-impress na sila. Pupunta tayo ngayon yan sa isa nating appointment ulit. Ito pala yung palatandaan natin. 7-Eleven. Tapos lapit na pala doon. Alam nyo na, naligaw ako kanina. There's more progress than I thought. Pagkaw na tayo dito. Meron bang 95? Ito, 96 octane pa. Pagas ako. Hindi ako sure kung kasya 1K eh. Subukan mo 1K, oh.
Ano ito sir, premium? Premium. Premium. Meron tayong binibiling cutting machine, no? Kasi nasira na yung cutting machine natin para sa mga stickers natin. Dadaan tayo sa isang bilihan na malapit dito sa Pangasinan. Mukhang mapapadalas ang punta ko sa Lingayen. Sa bagay, magtitingin pa lang naman ako ng cutting machine. Pero syempre, malaki ang chance na bibili tayo once na maganda yung cutting. Okay, let's go. Uy, full tank. The best feeling ng isang rider. Yep, traffic. Sabi ni Google, kumanan daw tayo dito. First time kong papasok dito. Taga Pangasinan no? Pero hindi dumadaan dito Bali, umaasa lang pala ako sa sinasabi ng Google kasi wala naman ako nakikitang Google Map dito Pala yung loob na to, daming tao dito. Ano to? Santa Barbara Police Station. Ay, oo nga, ito pala ang loob ng Santa Barbara. Maraming tanggihan dito. Poblacion Sur, dito pala yun. Alright, we're here. Hello ma'am, Watermax po. Hi sir! Hello po ma'am. Good morning po. Ay, good afternoon na po. Good afternoon, sorry. Dami palang printer dito Oo, kasi last time sir, doon kayo nagpunta sa kabila. Oo, sa kabila. Start pa lang. Oo. Saan yung cutter natin ma'am? Pwedeng mag-video dyan? Sige po. Sige. Kasama ko si Ma'am Nika po. Nika. So ito ma'am, yung bago nyong products na binebenta? Yes, sir. Bali, Ito yung po output niya. Tapos ayun yung printer. 2 heads ito, sir. Bali, meron pa tayong 3 heads, which is yung may special colors. Ganda no? Pwede na pala ako magbenta ng cotton. Yes, sir. Oh, nice. Saka mga bags and mga jeans. Oh, lahat pwede printan, pati Yes, bags. sir. Mga sash. Pwede din sa woods. Ganda ng print mo. So pag madilim tapos may UV light, iilaw Iilaw siya. siya, sir. Oh, nice. Pero ang pinunta ko dito, ma'am, yung cutter lang muna. Platter. Bali, itong Graphtec, sir, kaya niyang mag-half cut, full cut perforation. Okay. And then contour cutting. Pwede din siyang offline operations. Bali, So ito yung full cut. Yung tanggal lahat, no? Hindi naman masisira, sir, yung ano niyan. Yung kamukha nung sa akin, yung nasira yung ribbon Yung dito, yung... Oo, yung mat niya. Hindi naman po. Bali may kanal po siya na pang full cut po. Okay. Saka ito, sir, kung mapapansin mo, yung Kung masira ito, Replaceable. may... Ayun. may parts po kami. Nice. And then mga blades. Bali yung blades ang consumable dito, sir. Kapag mapurol na. Okay. Kaya niya kasi, sir, sabay-sabay. Ganon? Ibig sabihin, kung full cut dito, dyan half cut, ganon. Half cut perforation. Oh, galing. Anong model to? Bagong labas lang ba to? Yes, sir. Nasa magkano to? Nasa 195,000. 195K. Sige, plastic mo na. Hindi ka, sir. Hindi nga, oo nga. Ayan guys, next na available sa Decalidad, itong embroidery natin. Happy Japan. Uy, ganda Ayan, makikita natin kung paano siya gumagana. Yes, sir. Kung makikita mo, pwede pa siyang bilisan. Pwede pa siyang bilisan. Hanggang 100. Up to 900. Uy, Pero yun nga, rumor kasi mas mabagal yung pag-embroideries, mas quality. okay. The slower, the better. Okay. Mas maliliit tayo, mas bagalan natin para mas makuha yung Ayan, double yun Ganda. Kaya makapal din. So kapag ka... Ito yung nung bumilis, no? Ayan, may konting error. nagbabago tayong speed, so nagbabago kasi talaga. Oo. Kapag ganun siya Pero quality, Ayan, soon yan sa Decalidad. Meron na tayo nito. Parang nagsha-shopping lang ako rito, So, pa-order ako ng isa niyan, tsaka isa nito, tsaka yung isang, Graphtec. Ito na ang tumataginting na 750,000 pesos. Printer. 3 heads yun, sir. 3 heads. So ito naman, ito yung nagpiprint ng mga damit na kamukha nun. Tapos, kaya siya mahal, pwede siya sa mga neon, yung mga umiilaw-ilaw sa gabi. Susubukan nilang mag-print para at least makita natin kung paano gumagana. In action na ngayon yung Grando. So ito yung pinapiprint natin dito. Yung Decalidad clothing natin. Ilang heads to, ma'am? 2 heads. So may mas mabilis pa dito, di ba? Yung 4 heads. Ito na yung Decalidad clothing natin. Soon, meron na tayong ganito. Powered by Grando. Pipirmahan ko na. Ito na. Good to deliver na yan, sir.
Dito Saan ba? na lang po. Name and signature, sir. Sir, thank you ah. Thank you. Pwede po kaming picture for reference lang. Sure. natin. Sure, Or of pwede course. din namin i-post, sir. Of course, pwede. Yes, Let's sir. go. Ayan guys, it's official. Order na tayong bagong cutter natin. At next nating order ito. Ayan. Minomotivate ko na yung sarili ko. Next naman natin yung embroidery. Ma'am, pag-isipan ko kung ano yung mauna. Kung embroidery or sigurado. Guys, so para sa inyo yan, sa mga customers natin, para ma-improve pa natin yung service namin sa inyo. Ma'am, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Uuwi na ako ng bahay niyan. Na busy. Kaya productive naman yung ating lakad ngayong araw. Thank you. Very productive naman itong lakad ko ngayon, guys. Ganyan ang buhay ng negosyante. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kikita ba yung ating negosyo ng Dekalidad Clothing. Although lumalakas naman na siya, at sa tulong din syempre ng mga tropa na nagre-recommenda sa amin magpagawa sa Dekalidad, kahit paano nagkakaroon din naman ng mga customer, no? Pero sa ngayon medyo nagsisimula pa lang, at alam ko namang hindi pa rin siya ganoon kalakas. By the way, ang Dekalidad Clothing, guys, ay ginawa ko lang naman yan talagang libangan, hindi talaga siya business purpose. Meaning kung kumita siya o hindi, okay lang, goods lang. Ganon. Tsaka ang goal ko lang din talaga dyan, guys, yung mga nagsisimulang vlogger, mga moto vlogger or mga tropa din na gusto magpagawa ng stickers or damit, full sublimation, kaya ako nagtayo ng clothing line ko, tsaka ng yan nga, sticker printing. Yun talaga ang reason kung bakit nabuo si Dekalidad Printing Shop. Ang goal kasi ng Dekalidad is ma-improve pa yung serbisyo na may bibigay namin sa mga customer ng Watermax. O kumbaga dati, sabi ko nga, pangarap ko noon na magkaroon ng isang water station manufacturing sa buong bansa. I'm very happy as the CEO ng kumpanya na marami akong taong napapasaya sa kumpanya ko, sa serbisyo na naibibigay namin. And syempre, thankful ako sa team ng Watermax. Kaya sa December 23, syempre, ang granding year-end party namin yan. Invited ko yung mga team Dekalidad, ng mga staff natin. Ganoon ako nagpapasalamat sa mga mabait kong staff. And syempre sa mga customer na rin ng Watermax. Sobrang thankful ako, guys. Kasi hindi dahil sa inyo, syempre, paano pakikita, di ba? Paano tayo bebenta? Kaya malaking bagay, guys, na natuto tayong mag-vlog dahil nagkaroon tayo ng free promotion, no? Napopromote ko yung sarili nating business. Let's go home now. Maraming salamat sa inyong panonood.